And magandang umaga my dear brothers and sisters. Kumusta po kayo? And maganda po yung araw ngayon dahil andito naman po tayo and magbabahagi po ng salita ng Diyos. Today, saka follow me na Psalm chapter 102, 103, and 116. The Lord can comfort me in my suffering, no? The Lord can comfort me in my suffering. Parang tugma po sa nangyayari sa buhay natin. All of us has marami tayong mga pagsubok na dinadaanan sa buhay. Ako po pag-uwi ko sa bahay, and sabi ko, before 10:30, makagawa na ako. So nagmamadali akong gumawa. When I open my computer, maraming mga issues, walang internet, no? Kasi nagka-problema yung internet namin connection. Sabi ko, paano ako gagawa nito? Pangalawa, hindi nag-on yung mga recording devices ko dahil kailangan ko pang i-restart. And then while I'm doing that, while I'm focusing on my concern, I silently telling myself na makinig ka sa prompting. And habang nakikinig ako sa prompting, ang sabi, i-restart mo yung computer mo. And when I restart my computer, bumalik yung connection ng internet. Okay, yung internet hindi pa bumalik, no, kasi ayusin pa. Pero yung recording okay na. And then I realize in life, minsan sobrang focus tayo sa mga problema na hindi tayo nakikinig, no, sa prompting ng Holy Ghost na kung anong mga dapat nating gawin, anong mga solusyon na magagawa natin. We are so busy focusing on bakit nangyayari to, bakit sa akin nangyayari to, di po ba? Bakit ganito, di ba? Ang purpose ko naman maglingkod sa Diyos o magtrabaho para sa pamilya, bakit nangyayari? Instead of asking that questions over and over again, we need to pause and listen at marirealize natin na mayroong comfort pala na nanggagaling sa ating Ama sa Langit sa mga suffering na pinagdadaanan natin. Yun ang Psalm 102, 103, and 116 na hindi tayo aware kasi sobrang focus na tayo sa mga problema. And now, I realize today na sinasabi na relax ka lang and everything's gonna be alright kasi ginagawa naman natin yung party natin, no? Tayo ay kumikilos, hindi naman tayo umuupo lang at walang ginagawa. Pag hindi kaya matulog, no, magpahinga and to gain back our strength. Pag sinabing pahinga, hindi yung nagpapahinga tayo, iniisip pa rin natin yung problema. We need to remember na sabi nga ni Prophet Russell M. Nelson na ang tao ay mas mahalaga sa problema. So mas angat tayo kasi tao tayo, yung problema andyan lang yan. So unable to face problem, kailangan malakas tayo. Kasi pag mahina tayo, hindi natin maharap yung mga problema na dumarating sa atin. Di po ba? So sa Psalm 102 and 123 and 116 ay mga panalangin at awit mula sa mga taong dumaranas ng matinding paghihirap, kalungkutan, takot at pangangailangan ng tulong mula sa Diyos. Ito yung ating pinag-usapan kahapon, no? Yung Psalm hindi lang puro akala ko noon when I was a kid, ang Psalm is all about papuri lang. And dito, nalaman ko pala ang Psalm is about din sa pagdadalamhati, paghihirap, kalungkutan, takot na pinapakita na human as we are, na ito yung pinagdadaanan natin everyday. Kasi hindi naman natin control yung lahat ng bagay. We don't have magic na isang click lang, lahat maaayos. But sinabi ng Panginoon, if you have faith, no, everything's will be possible. Lahat ng bagay magiging posible. If meron tayong faith ng mustasa, yung maliit na seed. Pero pag ito'y tinanim mo pala, ito'y lalago. So therefore, na kailangan everyday makinig tayo sa prompting ng Banal na Espiritu sa atin. Instead of focusing too much sa mga suliranin sa buhay, magbigay tuon tayo sa mga bagay na mahalaga pa sa problema na yan. So ano ba yung mga mahalaga pa sa problema na yan? Ang sarili natin, ang mental health natin, yung puso natin. Kaya sabi nga, wag masyadong magka-problema yung puso mo, di ba? Kasi na-high blood na tayo, na-intense na tayo, nagkakaroon na tayo ng tumataas na yung acid natin. Relax, no? Relax. Naalala ko na when I was in a session ng kasi kailangan ko magbayad, no? And during the session, yung sa mental wellness, sabi ko I need to pay 1,500. Parang instead na gumagaling ako, parang naninervyos ako, no? Kasi
Alam nyo, pag magkasakit kayo mentally, napakamahal po. Imagine natin na if meron kayong session every week, pinakamababa is 1,500 per session. Isang oras lang yon. So pag dalawa, so meron na kayong 3,000 every week. 'Di ba? Kung sa isang buwan merong 4, kailangan nating mag-ipon ng 12,000, 'di ba? 3, 5, 6, 8, 12,000 sa isang buwan. Kasi sa isang linggo is 3,000. Imagine natin yan. Saan natin kukunin yung 12,000? Kung yung sahod natin is 12,000, kulang pa. So minsan, nagka-problema na tayo. Dalawa na yung problema natin, yung mental health natin, and then yung problema na hinaharap natin. So my dear brothers and sisters, alagaan po natin yung ating inner peace. Kaya dapat invite natin yung banal na espiritu na siya yung magiging gabay natin na para dahan-dahan ay maayos natin yung problema natin. Of course, sabi ko nga, lahat tayo may pinagdadaanan na problema, may pinapasan na problema, and for me, my dear brothers and sisters, kailangan po na intindihin natin yung bawat isa. Na kasi, hindi natin alam, akala natin okay lang sila, pero ang bigat pala ng kanilang dinadala. So sa Psalm chapter 102, or 102, verses 1 to 11, hear my prayer, O Lord. Dito makikita ang matinding emotional suffering ng Psalms. Yung nagsulat nito, yung sinasabi niya na hear my prayer, O Lord. Yung parang hinaing niya sa Diyos. Kasi may mga tayo na yung bang masabi natin yung mga problema na dumarating, parang ang bigat na. Di po ba? Yung parang di natin alam kung saan natin kukunin yung solusyon, o basically yung pera, pagdating sa pera. Given na halimbawa nangutang ka, tapos syempre wala kang yung enough lang yung sweldo mo, nangutang ka, may interest yun, so babayaran mo, saan ka hahanap ng pambayad na iba? So mangungutang ka na naman uli, and then lubog na sa utang yung isang tao. Sa financial pa lang yun, marami pong nalulugmok, no, pagdating sa mental health at sa personal din na buhay, pagdating sa kautangan, na minsan talagang ang hirap makabangon. Para sa makakabangon is yung utang niya, no? 10 tao ang inutangan, di po ba? So dito natin marirealize na yung hinaing natin sa Diyos, hindi lang sa utang, meron ding problema sa relationship, problema sa pag-aaral, lahat tayo, no? Kaya makakatulong yung ating Diyos. Sabi nila, paano makakatulong yung Diyos natin? Kasi dito makakaramdam tayo ng inner peace, eh. Hindi mawawala yung problema, pero dahan-dahan nasusolve natin. At naniniwala ako, my dear brothers and sisters, sa tinatawag na divine intervention. Tutulong ang Diyos na hindi natin akalain sa ibang tao, no? So, masabi ba natin, Brother Dave, tagal ko nang hinihintay yan. Ang Diyos ay tumutupad sa kanyang pangako. Kailangan nating magtaimtim na panalangin sa kanya. Minsan kasi, ginagawa natin yan by compliance. So, kailangan ko manalangin para tulungan ako ng Diyos na ma-resolve ang akong concern, na maahon ako sa hirap, o ganito yung mangyayari. It is by compliance, eh. Pero maganda din po na, at mas maganda po na gawin natin na manalangin ako, makipag-ugnayan ako sa Diyos kasi mahal ko siya. Gusto kong kausapin siya, gusto kong i-pour out yung aking nararamdaman sa kanya. Kasi once na ma-resolve yung concern natin, andun pa rin yung ating pagmamahal sa Diyos na hindi tayo mawawala sa panalangin sa kanya. Di po ba? Everyday po ng life ko po, no? Pag nandun na ako sa trabaho, imagine, meron ako sa isang klase 45 students na tinuturuan, public school po yun. Pag sa college, pag meron kang 30 students, ano na yun, pag fail, di po ba? Andun, iba yung attitude nila, parang kailangan ko itong gawin, no? Halimbawa sa akin po, magpapapirma ako sa thesis ko, parang naano ako ngayon kasi libo-libo po yung nagagastos ko kasi magpapaprint po ako ng side topic lang po ito, magpapaprint po ako ng mga thesis. Ang kakapal po nun, yung isang rim, dalawang book lang po yun. So pag meron akong 6, kailangan kong bumili ng 3 rim. If 250 yung rim, 750. Magpapaprint pa ako, bibili pa ako ng ink, mga ganun, di po ba? And then hahanapin ko pa yung yung mga panel ko. Kung sa Quezon City yung isa naman is sa isang city naman, kailangan kong mag-travel. Unlike sa high school or public school, na high school, senior high school, elementary, na
yung teacher yung naghahanap sa'yo. Di po ba? And nare-realize ko yung bigat ng trabaho bilang isang guro na ako yung maghahanap sa student ko. Di ba? Kahit na sinaway mo na, still magpapatuloy pa rin sila na gawin yung mga gusto nilang gawin. Ganun yung panahon ngayon. And sabi ko, pag hindi ko iniingatan yung aking inner peace sa loob, mawawala talaga ako. Diba? Kasi ganun kabigat yung pressure. Kailangan na, teka, wag ako ma-pressure. May sarili silang free will. Kailangan ko lang gawin yung trabaho ko. Kailangan ko matapos to. Makauwi ako sa bahay. Makagawa ako ng Come Follow Me. Makapag-meditate ako. O makapag-ponder ako. Makaspend time ako sa family ko. Ganun yung ginagawa ko, my dear brothers and sisters. Mas tumutuon ako sa mga bagay na mas importante. At ginagawa ko lang yung trabaho ko sa mga dapat kong gawin na trabaho. Di po ba? Alam ko, iba sa inyo mas malala pa yung sitwasyon no, sa mga trabaho. Di ba? May mga malalaki pang problema. But I cannot solve your problem. Pero, ito yung testimony ko. Yung ating Diyos, siya yung makakapag-solve ng problema ninyo, ng problema natin. Kaya yung salita na ito ay nagagaling sa Kanya. I cannot make promises, but this is the promised blessings that God given us. Pagkasama natin siya, kung mababasa natin yung Psalm chapter 102, yung bilog na chapter 102, 102. No? Kasama na doon yung verses 1 to 11. Dito na makikita yung pour out ng feeling ng isang tao. Sabi niya nga, hear my prayer, O Lord. No? Dinggin mo ang aking panalangin, pakinggan mo ang aking panalangin. Parang sinasabi na, God, please prioritize me. Dinggin mo ako this time. No, kasi grabe na yung pinagdadaanan ko. May loneliness, weakness, sorrow, at pakiramdam na tila nag-iisa siya. No? Kasi ako yung tao po na hindi talaga ako mahilig humingi. No? Ako yung tao pag nakikita mo parang sabihin mo, okay, ito wala tong problema, no? Pero deep inside may mga problema pa ako, may mga concern pa ako, mga pangangailangan sa pera na hindi ko lang nasasabi kasi nahihiya pa ako, parang hindi ako sanay to ask help. No, sabi nga ng isang celebrity, sabi niya, mahirap pala kung parati kang tumutulong. No? Pag nakasanayan ka ng tao na parati kang tumutulong. Kasi akala nila marami kang pera. Pag dumating sa punto na wala kang pera at hihingi ka ng tulong, mahirap. Kasi hindi sila maniniwala eh. At minsan, dinideny ka. Iba yung feeling pag ikaw yung nagbibigay, na approve ka lang ng approve, okay, hanggang sa makakaya ko, magbigay ako. Pero pag ikaw na yung nawalan at hihingi ka, i-denied ka. At sabi niya, kaya kaugalian mo na hindi ka mawalan ng pera. Kaya yun parang ita motivation sa all of us na sinasabi na kailangan maging self-reliance tayo. Kailangan tumindig tayo sa sarili ng ating paa. Kasi minsan yung feeling na nag-iisa, totoo to. May mga panahon na ikaw naman yung nangangailangan ng tulong, tapos pag lingon mo sa kaliwat kanan, wala na yung mga taong tinulungan mo. Kasi of course, di ba, pag magbigay tayo, tumulong tayo, kailangan di tayo naghihingi ng kapalit. Di po ba? And that's the sad things in life. Kasi yun yung realidad eh. Pero pwede tayong maipagsanguni sa ating Ama sa Langit. Doon natin ibigay sa Kanya yung ating loneliness, ang ating mga kahinaan sa buhay, ang ating mga sorrow, at pakiramdam na nag-iisa tayo. Kasi hindi tayo nag-iisa, kasama natin yung Diyos. Sabi nga, hanin mo yung maraming kaibigan if none of them are true. Mas mabuti pang you have one friend. Pagpipiliin ka pa, mas mabuti pang kasama mo yung Diyos kahit wala na yung kaibigan. Kasi ang Diyos sapat na para maging masaya tayo. Kapag dumating ang panahon na parang walang nakakaintindi sa atin, maaari nating sabihin sa Panginoon ang tunay nating nararamdaman. Hindi kailangan magkunwari sa panalangin. I can tell the Lord what I really feel. Alam ng Diyos kasi ni Heavenly Father, anak niya tayo eh, yung nararamdaman natin, yung mga pinagdadaanan natin, even yung mga secrets natin, dark secrets natin sa buhay, yung pinaka tayo, alam ng ating Diyos. At kung may taong makakaintindi sa atin, siya yun. I-pour out natin yung ating feeling sa Kanya. I-pour out natin yung mga nangyayari sa buong araw. Yung sa araw na ito, sabi ko, pag-uwi ko, I recharge. Kaya sabi ko, kailangan kong tumuon sa Kanya. Sabi niya, look unto me. Come unto me, sabi ni Jesus Christ. Come unto me. As an example.
if we look unto Christ, marirealize natin na marami pala akong dapat gawin rather than focusing on mga problema na hindi naman problema. Kasi minsan po yung information overload, totoo po yun. Kaya ng umaga, nag-alarm ang aking cellphone. So instead of patayin ko yung alarm at kunin ko yung scripture ko, nakita ko yung notification sa taas. What I did is, siyempre bagong gising, I opened my messenger and nakita ko yung mga message. And then nag-open ako ng Facebook, titingnan ko yung kumusta na yung mga updates sa Reels, ganun, sa mga views. And after nun, imagine yung epekto niya. Parang kasi may mga nakita ako dong post agad na about yung mga tungkol sa mga teacher, 'di ba? Yung parang yung mga issue ngayon na ganyan, no, yung mga estudyante na sa may mga school na gumagawa ng hindi maganda, no? Maraming nadadamay na mga inosenteng tao. Imagine pagmulat mo pa lang after you pray, ganun na yung makikita ng isang tao. So what I did, sabi ko, wait lang, kahapon dinuro ko to . So I closed it and I opened my scriptures. Nandun ako sa Deuteronomy and doon natutunan ko yung promise natin, antipan natin na ginawa sa Diyos. And that helps me up to stay in the covenant path. I'm not telling technology is not good, but tandaan natin, napiliin natin yung mga technology na natin. Ako po, siguro pag ako, wala na po ako sa trabaho, honestly speaking, gagawa ako lilinisan ko yung aking messenger, yung una. Ganun pa rin yung aking yung messenger ko na account. Pero pag may message sa mga GC, magli-leave na ako nun. Kung hindi na ako mag-leave, i-ignore ko na lang. Para pag may message, alam ko na importante yun. Alam ko na pamilya ko yun. Di po ba? Siguro Facebook, hindi na ako mag-Facebook. No? Pag yun yung trabaho ko sa Facebook, content creator, mag-upload na ako doon and then yun na yun. So hindi na ako masyadong magbibigay focus. Mas gusto ko pa nga sa YouTube Kasi sa YouTube, okay naman yung in vice versa, no? But in YouTube kasi, pag pumunta ka sa Creator Studio, andun na lahat andun yung mga views mo, andun na lahat. So parang hindi ka matitempt na pumunta doon sa Facebook itself. But anyways, lumalayo tayo. But ang punto ko lang is we need to pray. Unahin natin yung mga spiritual things in life rather than mga temporal things. I'm sharing my insight kasi sabi ko, enable to focus on come unto Christ and look unto Him. Kailangan na bawat pagkatao natin nakasentro kay Jesus Christ. Sabi ko nga, ang pinaka-ultimate goal ko, pag meron lang halimbawa, makapag-utang papotangin ako, na magkakaroon ako ng lupa, babayaran ko siya in monthly basis. Gusto ko yun. No, na mapagpapatiyuan namin ng bahay. Siguro pag wala na ako sa trabaho at yun, magninegosyo na lang kahit konti-konti, siguro doon ako gagawa ng Come Follow Me. Alam niyo yun. And magtatanim ako doon ng mga gulay. Alam mo, living in a good life. It doesn't mean na hindi tayo magtatrabaho. No? Ibang malayo sa mga concern and then go to the temple. Alam mo, i-enjoy na lang life kasi hindi natin alam hanggang kailan tayo. 'Di ba? So what matter most in life? If tatanungin ko po kayo, 'di po ba? Ano ba talaga yung kalagahan ng buhay? Kasi the reason po na every afternoon may talagang binibigyan ako talaga ng time na makapag-walking ako doon sa memorial. Kasi yung memorial po, it's a symbol sa akin na lahat tayo mamamatay . Minsan iba takot, ayoko mag-walking diyan kasi mga patay. Takot sila. Para sa akin, sabi ko, ito yung place na tahimik. Walang gahod kasi mga nakakahimlay na yung mga tao doon, patay na sila. And pangalawa, parang sinasabi sa akin na all of us gonna die. So what matters most in life? Parang nire-remind ako every afternoon na you need to focus on what matter most. Na all of these things, it will pass away. Dadaan lang tayo dito. Mga utang mo, problema mo, dadaan lang yan. Diba? Someday, kahit na tayo, hindi tayo marirecognize. Yung mga lulot lola ko ba na, diba, nare-recognize ba sila ng community? Hindi na. Unless siguro if hero sila, like Rizal, Bonifacio, Luna, at iba pa. But even heroes, nakakaligtaan. Di po ba? So, ano yung mahalaga? Is yung eternal perspective natin sa buhay. Kung ano yung magiging tayo in the future and in the next life.
Sabi nga sa Psalm chapter 102 verses 12 hanggang 28, nagbabago ang kalagayan pero hindi ang Diyos. Nagbabago tayo, pero hindi nagbabago ang Diyos. That is why, like for now, nakakaramdam ako ng peace, nakakaramdam ako ng contentment, nakakaramdam ako ng kaganawaan, di ba? Nararamdam ako yung Spirit of God. Pero nagbabago-bago tayo Kasi paglabas ko dito, babalik na naman ako sa real world. Ibig sabihin nun, magtatrabaho ako, mamimit ko naman yung mga individual na hindi ko control. Hindi ko control the way sila magsalita, the way sila mag-response. Ganon din sa pangakatrabaho ninyo. Yung mga co-worker ninyo, hindi nyo alam kung nice ba yung pakikitungo nila sa'yo at hindi din maganda yung modo mo na nakapag-salita ka rin ng hindi maganda sa kanya. And then, it changed you in that moment, di po ba? Tayo mga tao, nagbabago-bago tayo. Pero yung Diyos hindi. Kaya pag tayo'y we come unto Christ at tumingin tayo sa Kanya, marirealize natin ito yung mga dapat kong gawin sa buhay. The more tayo nagtumutuon sa mga spiritual things, the more na naging maayos. Of course, hindi siguro maging milyonaryo tayo, pero maramdaman natin yung banal na espiritu. Kasi yung pag-deal ng Diyos sa atin, individually, hindi by grupo, hindi by status in lives. O ikaw mayaman ka. Ito mahirap. Pantay-pantay ang Diyos sa pakikipagtrato sa atin. Kaya hindi siya nagbabago. As we come unto Him, we will feel the blessing. Halimbawa, if you have a good job, na makapag-ipon ka, maganda sasabihin mo sa sarili mo, ano kaya pwede kong magawa sa Diyos? Pwede tayong baka tawagin tayo na maging isang seminary teacher, Sunday school teacher, or Elders Quorum President, Relief Society. So gampanan natin yon. The best na meron tayo sa ating calling. At doon natin marirealize, this is heaven on earth. Kasi the more tayo nagpo-focus sa mundo, the more natin pinofocusan yung mga simpleng bagay. Yung mga bagay na simple pero napakahalaga sa lahat. No? Pagkatapos ilarawan ang kanyang paghihirap, nagsimula siyang alalahanin kung sino ang Panginoon. Ang kanyang problema ay maaring hindi agad mawala, pero nagbago ang kanyang pananaw. Mahalaga dito kasi yung pananaw natin sa buhay. The way we look life. Even may mga problema tayo, pero nakakaya natin. Kasi hindi tayo na gagadalman ba sa Ilonggo. Sa Tagalog, hindi tayo hindi tayo na nalaliman or naging malala sa sitwasyon natin. Kasi nakokontrol natin yung emotion natin, nagkakaroon tayo ng inspirasyon, alam natin yung sagot. At doon dito sa chapter 102 ng Psalm, dito pinapakita na dito niya inaalala kung sino talaga yung Diyos. Sino ang powerful sa lahat. Kayang tanggalin ng Diyos ang mga problema natin kung hayaan natin siyang baguhin tayo. Inimagine ko nga, pag pumunta ka sa isang palayan or medyo kung saan ba, hindi madamong lugar, yung bang luntian, yung bang fat, yung duta na merong Carabao grass, no? Just imagine that. May mga puno sa paligid. Huwag lang tayong umupo sa ilalim ng coconut tree, baka mahulugan tayo ng bunga ng niyog, no? Nakaupo kang ganun. Imagine. And then, yung hangin na dumadampi sa'yo, hindi ganun kalakas. Yung sakto lang. Especially ngayon, magbe-bear season na. Papasok na yung September, October, November, December, di ba? And then habang dinadampi mo yung hangin, may maririnig mo yung huni ng ibon. Ang pagaspas ng mga masabi natin yung mga dahon. And then marirealize mo na bakit ako nag-iisip ng mga problema. Rather than, ano kayang pwede kong magawa dahan-dahan para masolusyonan yung problema ko. I have a friend, sabi niya, kasi nalugmok siya sa utang. So ginawa niya, nakipag-usap siya sa bawat individual na may utang siya. Sinabi niya na babayaran niya una yung mga maliliit. Kasi hindi pwedeng takbuhan natin. O nakipag-usap nga tayo, nasabi na hindi ako makakapagbayad pero tinakbuhan natin. Binayaran niya yung mga maliliit and then after nun, dahan-dahan binabayaran niya yung mga malalaking utang niya. At doon natin marirealize, my dear brothers and sisters, na hindi natin mariresolve to ng isang araw, dahan-dahan. At sabi niya pa nga sa akin kahapon, alam mo bro, mayroong nag-offer sa akin na utang pero hindi ko tinanggap. Kasi may pagkukunan pa naman ako ng aking fan para sa utang eh.
para mabayaran ko yung utang. Kasi alam ko pag tinanggap ko yan, babayaran ko yun, pero yung interest niyan tumataas. So ibig sabihin nun, hindi ako makakaahon talaga. Mariresolve ko yung isang utang ko, may panibagong utang na naman na mas malaki pa. Di ba? So, isang example lang po yan. Ibig sabihin nun, in our life, kailangan natin na huwag nating alisin yung Diyos sa buhay natin. Kasi kailangan natin siya. Ang problema, andyan lang yan. At ang Diyos ay hindi nagbabago. Kung ano siya noon, ngayon at magpakailanman, ganun siya. Bibigyan niya tayo ng lakas sa mga problema na hinaharap natin. Di ba? Iba yung pag may mga challenges na dumarating. Kasi yung challenges pagsubok eh. Kung makita natin sa games, gusto natin manood ng mga challenges eh, kasi nakaka-relate tayo. Pag nalalampasan nila yung challenge, magkakaroon sila ng reward, di ba? Sa buhay ganun din, challenge is not a negative thing, but a thing na matuto tayo. So now, pag may dumarating na mga pagsubok sa buhay natin, titingnan natin siya at sabihin natin, ano yung mga bagay na matutunan ko dito? At paano ko siya harapin kasama ng Diyos? No? At doon natin marirealize na iba yung tumitingin tayo sa mga challenge na excited tayo. Rather than tumitingin tayo sa mga challenge na hindi tayo excited. No? Tulad ko po, hili ko po yung ngayon, yung pagmumotor. Binibidyo ko po yon sa amin. Nagta-travel ako sa mga barangay-barangay. Tapos parang pinapakita ko sa mga tao na ito na yung sitwasyon ngayon ng barangay na ganito. Di ba? And then, doon ka na-realize, my dear brothers and sisters, na doon ako naging masaya. Parang hindi ko siya iniisip na, alis na naman ako, mainit yung panahon ngayon, di ba? Mahirap, nakapagod, baka maaksidente ako, etc. Pag ganun yung pananaw natin sa isang sitwasyon, hindi tayo unlad o tuusad. Hindi mariresolve yung problema natin. But, tatapos, tinitingnan ko yung mga positive things, di ba? Pagkasama natin yung Diyos, nag-iiba yung pananaw natin, no, sa buhay. So, sabi ko, aalis na naman ako. I am excited kasi makakaupo ako sa aking motor. Maririnig ko yung ng aking motor, yung sound. Tapos pag nagaano ako, umaandar yung motor, di ba? Pwede ko siyang pabilisan konti. Tapos makakalanggap ko ng bagong hangin. Makikita ko yung bago na namang lugar, parang nostalgia or balik na karaan, di ba? Makita ko yung sitwasyon ng ibang tao na sabi ko, nagrereklamo ako sa buhay pero may mga tao pala na mas mahirap pa sa akin, no? So, ibig sabihin, looking on those positive things, nag-iiba yung pananaw ko. Hindi mawala agad yung problema natin, pero mag-iiba yung pananaw natin at mas exciting tayo na harapin yung bukas. Kasi yung tao, pag magtiwala tayo sa tao, tao yan eh, nagbabago. Magtiwala tayo sa tao, baka masira yung tiwala natin. Kasi promises are made to be broken pag tao yung nagsabi. Pagtipan natin sa Diyos, hindi mawawala o hindi mabobroken yung tipan ng Diyos sa atin. Talagang hasamahan niya tayo hanggang sa uli, no? Kapag nakatingin tayo sa problema, maaring makita natin ang kawalan ng pag-asa. Pero kapag tumingin tayo sa Panginoon, nakita natin ang eternal perspective, di ba? Tama na pag problema yung iniisip natin, mawawalan tayo ng pag-asa eh. Every day parang umiinom tayo ng lason na hindi naman nare-resolve yung concern natin. Pagkasama natin yung Diyos, nagkakaroon tayo ng pag-asa na, nitong araw na ito yung makakaya kong gawin. Excited ako sa solusyon na mangyayari. And so on and so forth. Diba? I love the Lord. Sabi niya sa Psalm chapter 116. Dito makita natin ang isang nakaranas ng tulong ng Diyos. Minsan, yung naisip natin bilang tao, yung mga bagay na hindi na itulong ng Diyos sa atin. Pero hindi natin naiisip yung mga bagay na naitulong ng Diyos sa ating buhay. Ano ba yung mga bagay na naitulong ng Diyos sa atin na para maging masaya tayo? Marami ang Diyos na itulong sa ating buhay, pero hindi natin yun minsan nakikita. Kasi nakatuon tayo sa mga bagay na hindi pa naitulong ng Diyos sa atin o mga kakulangan niya. So my dear brothers and sisters, alam ko po na mahal tayo ng Diyos. Ang kanyang response ay hindi lamang relief, kundi love and gratitude. Yung minsan, ino-offer ng Diyos yung love niya sa atin at pasasalamat natin sa Kanya, pero hindi natin ito nakikita. Kasi nag-iisip tayo, ano kaya kakainin ko bukas? No? Paano kaya mariresolve yung problema ko? Sino kayang pupuntahan ko para sa problema ko?
okay yun, walang problema doon. Pero mas maganda, isama natin yung Diyos. God, thank you for helping me today na dahan-dahan naayos yung problema ko. Thank you. Pagbibigay sa akin ng inspirasyon kung paano ko ayusin yung problema ko. Di po ba? Pagbibigay sa akin ng kaalaman. Alam ko mahal po tayo ng Diyos. Alam ko na in Him all things are possible. And all these things I live and pray in the name of Jesus Christ. Amen.